Chapter 7. Every night, Eman found himself with the drink in his hand. Ang pag-inom lang kasi ang paraan para makatulog siya. The nights were his worst type of the day. That was when all the questions came rushing back to his mind. Mahigit isang buwan na ang lumipas ngunit hindi pa rin lumilitaw si Cheska. At aaminin niyang nagsisimula na siya magalit dito. It was unfair of her to leave him hanging like that. Inisang lagok niya ang laman ng tumbler na hawak niya at nagtungo siya sa bar. Nagsaling siya ng panibagong shot ng scotch. To his dismay, nadiskubre niyang hanggang 2 shot na lang ang laman ng botelya. Hindi na saya, nag-abala na magsalin sa baso at tinungga na lamang niya yon hanggang sa masaidang alak ng bote. He then grabbed his keys. Masyado pang mahaba ang gabi at balak niya magtungo sa liquor store. Habang nagmamaneho ay naiisip niya si Cheska. He wondered how she was sleeping at night. Kinakain kaya ito ng guilt sa gabi dahil sa ginagawa nito sa kanya? O baliwala lang dito ang lahat? As it turned out, the organizer he took was useless. Lahat ng contacts nito na nakasulat doon ay natawagan na niya. O kung hindi man, ay napuntahan na niya. Ngunit, ni isa ay walang nakakaalam kung isan ito naroroon. Malapit lang ang bilihan ng alak sa bahay nila kaya sandali pa ay naiparada na niya ang kotse sa tapat niyon. Scotch uli ang binili niya. 3 bote ang binili niya para may reserba na siya kung sakaling maubusan ulit siya. Palabas na siya ng tindahan ng may makasalubong siyang babae. Eman? Tawag nito. Saka lang niya itinuon ng paningin sa mukha nito. Kati, ikaw pala. Matabang nabati niya sa kanyang interior decorator. Kumusta? Balita ako maganda ang takbo ng Merrills. Wika nito. Tipid ng ngiti lang ay tinugon niya. He really was in no mood for small talk. Kaya naman ganun na lang ang pagkunot ng noon niya nang marinig niya ang sunod na sinabi nito. Since you're here already, param naman ang expertise mo. I'm cooking for my SO and I'm wondering what wine would go well with the meal I'm planning. Kahit pakiramdam niya ay lusog-lusog ang puso niya, intact pa naman ang manners niya. Alam niyang kabasusan kung hindi niya pauunlakan ito. Simpleng bagay lang naman ang hinihiling nito. Tinanong niya kung ano ang main course nito. Lamb chops. Sagot nito. Iniisa-isa niya ang mga pangalan ng alak na alam niyang babagay sa putahing yun. Magpapaalam na sana siya rito na biglang pumasok ang isang ideya sa isip niya. May gagawin ka pa ba pagkatapos nito? Tanong niya rito. Wala na. Sagot naman nito. Natuon ang tingin niya sa supot na hawak niya. She was astute enough to realize what he wanted. Gusto mo ba ng company? Tanong nito. Tumango siya. The truth was he felt wretched drinking by himself. Humunto nga sila sa park ng subdivision na tinitirhan nito. You know Cheska Magno from way back? Right? Tanong niya rito habang panay ang hagis niya ng maliliit na bato sa man-made pan doon. Yes. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa kanya. How do you know her? Nabagit ko na yata ito sa'yo. We went to the same school in college. Higher batch ako pero may mga subjects na magkaklase kami. What was she like? She was pretty popular. You know the type, active siya sa maraming organization. Kasali siya sa theater group ng school namin. She acted? Nagulat siya. Cheska didn't seem the type at alam niyang may pagkamahiyain to. No, directed. Tumakbo rin siya sa student council pero nag-withdraw siya bago mag-elections because she had to drop out. What course was she taking up then? Management. She was always surrounded by people and all the professors seemed to love her. Nagkaroon ba siya ng boyfriend at the time? I'm not sure. Maraming naliligaw sa kanya. That I'm sure of. Sumubok kasi ang isang kabarkada ko at panangreklamo niya dahil ang dami raw niya nakakompetensya. Go on, tell me more. Udyok niya rito. He wanted to know more about Cheska. Ano pa ba? Yes. 3rd year siya nang mag-drop out siya ng isang SEM. Why? I heard nagkasakit daw ang mother niya. Cancer. I think she had to take care of her. Pagbalik ni Cheska sa campus, she was like a different person. What do you mean? Hindi na siya kasing sigla ng dati.
Hindi na siya active sa mga discussions namin sa klase. Madalas kapag nakakasalubong ko siya, nag-iisa lang siya at hindi katulad dati. Maybe it was from all the stress brought by her mother's illness. Sa pantahan niya. Yun nga din ang naisip ko noon eh. What happened to her next? Hindi ko alam. Nakagraduate na kasi ako by then. But I heard she dropped out for another sem during her last year. Kasabay niya kasing nagmarcha yung kaibigan ko. And that's all I know. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. He had no idea what Cathy was thinking but his brain was busy picturing Cheska as a student. Okay lang ba kung ako naman na magtanong? Wika nito makalipas ang ilang minuto. Shoot! Nakita ko kayong dalawa sa opening ng Mariels. At ang sweet-sweet nyo, ano nangyari? Hindi siya nakatagon. Masyado bang personal? It's okay if you don't want to answer. Ang labo niya. Biglang bulalas niya. We were doing well. Tapos bigla na lang siyang nawala. Nag-away ba kayo? Yun ang hain, hindi kami nag-away. May nagawa ka bang... Hindi na niya to pinatapos sa sasabihin. I don't know, hindi ko talaga alam. That is what's getting to me. The not knowing part. Hindi malaman ni Eman kung anong pumasok sa isip niya at hinarap ulit niya ang organizer ni Cheska. He guessed he was still hoping he would see something there he missed the first time around. Binuklat niya yun at inisa-isa ang mga pahina. And just like before, he did not find anything useful. Nababagot na naihilamos nila ang kamay sa mukha. Marahil inasisiraan na siya ng katinuan dahil inirapan niya ang organizer na wala namang kamuwang-muwang. Nakatabad sa kanya ang isang blangkong pahina niyon. Patuloy na inirapan niya yon hanggang sa may napuna siya. May isinulat si Cheska na malamang ay pinilas na nito ngunit nag-iwan ng marka ang diin ng penmanship nito sa blangkong papel. Mabilis na nahagilap siya ng lapis. Nakakita naman siya sa drawer ng night table niya. Dali-daling kinulayan niya ng pencil lead ang pahina. Tiniyak niya na magaan lang ang pagdaitin ng lapis sa papel upang huwag nang masira ang impresyon. Natamo naman niya ang hinahanap na resulta. Lumutang ang sinulat ni Cheska at madali na niyang nabasa yon. It was obviously a list. Things to do. Yun ang heading na nakasulat sa malalaking letra. Beneath were bulleted entries. Binasa niya ang mga yon. Most were silly things. For example, feed a bird in flight or learn to dance the paso doble. There were some that were not that silly like donate to the Pink Sisters. Ang pagkakaalam niya ay ang isang convent yon. Then there were those that had been crossed out like climb a mountain and plant a tree. Meet my dad. Malinaw na kaya nito inikesin ay dahil nagawa na nito ang mga yon. Bigla-bigla ay nanigas ang gulugod niya nang mabasa ang pinakahuling entry. Do it and see what it feels like to be made love to. Napaubo si Eman nang buhusan siya ng malibig na tubig ng ate Shelby niya. Gising ka na ba o gusto mo pa ng isang baso? Naiinis sa tanong nito. Umupo siya sa kama at saka tinignan ng masama ang kapatid. Ang totoo ay kanina pa siya gising. Nagtutulog-tulugan lamang siya habang panay ang tawag dito sa kanya at pag-alog sa magkabilang balikat niya. Tila nahahapong umupo rin siya sa gilid ng kama. Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong nito. Hindi ka na nagpapakita kina mama at papa. Hindi ka na rin nagpupunta sa mga restaurants mo. Tapos pupuntahan kita rito sa pad mo at makikita ka nakahilatas sa kama kahit alas 3 na ng hapon? Pwede ba Ate Shell? Huwag mo nga akong pakialaman. Sikmat niya. Things spiraled downwards ever since he read an entry in Cheska's organizer. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya nito. He knew that sounded silly coming from him, the man in the relationship. Pero yun ang eksakto ang nararamdaman niya. Binilog lang nito ang ulo niya at pinasakay para makuha nito ang goal nito. She wanted to experience sex and he was the most convenient person around. Ganun lang kasimple. Bakit ka ba nagkakaganyan? Patuloy na tanong ng kapatid niya. This is all because of that girl Cheska, isn't it? That touch a chord. Lumipad ang tingin niya rito. I knew it. Huwag mo na siyang pagtuunan ng oras. I'm pretty sure di ka naman niya iniisip. What he heard served as a wake-up call for him. Bakit ba siya nagpapakalunod sa depresyon gayong malamang sa hindi ay ibinaon na siya sa limot ni Cheska? Clearly, she was not worth ruining his life for.
Noon at noon din ay nakabuo siya ng pasya. He was going to get his act together like his sister said. Utang niya sa mga tao nagmamahal sa kanya ang gawaing maging maayos muli ang buhay niya. He was now ready to forget her. 8 months later. Natapo si Cheska sa naging reaksyon ni Jenna pagkakita nito sa kanya. Namudlato at umawang ang bibig. Ilang sandali rin na hindi ito kumilos at kumurap-kurap lamang habang nakatingin sa kanya. Ano, natulala ka na riyan? Saan niya rito? Cheska, ikaw ba talaga yan? Hindi ba ako namamalik mata lang? Tanong naman ito. Oo, ako nga to. Saan na napunta ang buhok mo? Napahawak siya sa buhok niya at hindi pa lubusang humahaba, kaya sa ngayon ay pigsikat ang estilo ng gupit niya. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Nababahalang tanong niya. It was vital for her to look her best. Bagay syempre, kahit ano naman ang gupit mo. Bagay sa'yo kasi maganda ka. Napangiti siya. Kaibigan nga talaga kita. Paano, Cheska? Mauna na ako at may kailangan pa kasi akong asakasuhin bago umuwi. Sabad ng kasama niya. Teka, Kuya Choi, ipapakilala mo na kita kay Jenna. At ganun nga ang ginawa niya. Pagkatapos magpalitan ng pagbati ng mga to at nagpaalam ulit ng kapatid niya, saka tuluyang umalis. Hindi ba siya yung sumundo sa iyo nun? Tanong sa kanya ni Jenna. Oo, tama ka. Sa kanila ako tumira mula nung umalis ako rito sa atin. Half-brother niya si Kuya Pocholo o Choi. At ito ang kumupkup sa kanya habang nagpapagaling siya. Hindi kasi siya pwedeng tumira sa bahay ng ama niya dahil kasama nito ang asawa nito. Kahit na nag-alok ito ay minabuti niyang tumanggi para makaiwas sila sa tensyon. Anong nangyari sa iyong lukarit ka? Tanong pa rin ni Jenna. Mahabang kwento. Well, simulan mo na. Baka naman gusto mo akong papasukin muna. Nasa entrada pa rin kasi sila ng bahay. Ay oo nga pala. Pumasok sila sa apartment at nakita niya na walang pinagbago ang lugar. Kumusta si Eman? Yun agad ang tanong niya pagkaupo niya sa sofa. Ibinigay ko yung sulat na pinabibigay mo. Ano naging reaksyon niya? Hindi naman niya binasa sa harap ko eh. I see. Hinanap ba niya ako? Nung umpisa halos araw-araw siyang pumupunta rito. Nagtatanong kung may balita na raw ako sa'yo. Naawa nga ako ron sa tao. Kaya lang wala naman ako maggawa dahil hindi ko alam kung saan ka nagsuot. Yun mismo ang dahilan kung bakit hindi niya pinaalam dito kung nasan siya. Alam niyang malambot ang puso nito at ibibigay rin kaagad nito at sasabihin kay Eman ang kinaroroonan niya. Halatang nahihirapan na yung pobre. Ikaw naman kasi bigla ka na lang nag-disappearing act. Hindi na lamang niya pinansin ang patutsada nito sa halip ay hiniling niya na magkwento pa to tungkol kay Eman. Gaya nga ng sabi ko, araw-araw bumibihita siya rito hanggang sa isang araw. Nauntog na rin. Marahil nauntog na sa katotohanan. Hindi na siya nagpakita rito at wala na ako narinig mula sa kanya. Ganun ba? Oo, ganun nga. Pero at last month lang, nakita ko siya sa Makati. Hindi niya ako nakita. He looked okay at mukhang naka-recover na siya. Noong una kasi daig pa niya ang nalugi sa negosyo. Sa halip na matuwa ay nabahala siya sa narinig. Alam niyang mali yun pero hindi na niya hawak ang kanyang damdamin. She could not control what she felt. Ikaw naman ang magkwento, ano ba nangyari sa'yo? Ba't bigla ka na lang nawala? Hindi ka malang nagsabi kung kailan ka babalik? Ang lungkot-lungkot tuloy rito dahil mag-isa na lang ako. Hindi naman ako makapaghanap ng bagong housemate dahil binayaran mo ng advance itong upa mo. Ganon? Kung hindi lang pala sa advance ko papalitan mo na ako kaagad. Kunwari ay may hinampong na sabi niya. Bago siya umalis ay nag-iwan siya rito ng pera. Sapat para sa isang taong share niya sa upa. Ang sabi niya ay daragdagan na lamang niya yon kung sakaling lumagpas ang time period na yon at hindi pa siya nakakabalik. Ikaw naman hindi na mabiro. Ano na? What happened to you? Why did you go away? Sinimulan na niyang isalaysay rito ang nangyari sa kanya ng mga nagdaang buwan. Nagbabaka sakali si Cheska na matatagpuan niya sa Merrill si Eman. Nagtungo siya ron kinabukasan at habang lula ng taxi ebot-abot ang kaba niya. Sinilubong siya ni Ate Shelby pagkababa niya ng taxi. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ate Shelby, ikaw pala. Please, we're not related so don't call me that. Nabigla siya sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya rito.
Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Dadalawin ko lang si Eman. Nangungumusta, alam mo na. Ang kapal din naman ng mukha mo. Nakuha mo pang magpakita rito pagkatapos ang ginawa mo sa kanya? Excuse me. Naliglig ang mga panga niya sa hayagang pagsusaplada nito sa kanya. You heard me. Pwede ba? Labayan mo na ang kapatid ko. You hurt him but he's doing fine now. Huwag mo nagulhin pa ang buhay niya. Sa sinabi nito ay saka lang niya naunawaan kung bakit nagkakaganon to. Pinoprotektahan lang nito ang kapatid nito. Sinikap niyang ipaintindi rito ang panig niya. I know and I'm sorry. Pero kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko sabihin sa kanya ang dahilan ko. Have you always been this selfish? Isipin mo naman ang pangangailangan ng kapatid ko. He does not need you around. No, but he needs answers. I left abruptly and he needs to know why. Mahinahon ang pagsasalita niya pero sinalubong niya ang mga mata nito. Gusto niyang mabasa nito sa mga mata niya na wala siyang balak na lumikha ng gulo. Tumango ito, subalit baka sa mukha ng labag sa loob nito ang payagan siya na makalapit sa kapatid nito. You don't do that. But make sure you don't mess with him again or else you'll have to answer to me. Nagkakaintindihan ba tayo? And she nodded.